Greetings mga kababayan! Ito po si Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod. Ang mapag-usapan po natin dito ay wag niyong maituring na isang legal opinion bagkus consider our discussion for academic purposes only. Sa mga subscribers, viewers, marami pong salamat. Sa mga baguhan pa lang po, click, like, share, subscribe, hit the notification bell upang sa ganun magkaroon kayo ng update sa mga future videos natin. Marami pong salamat. Ang ating pong topic ngayon ay may kinalaman sa co-ownership ng lupa, no? Kung saan ang nakalagay po sa titulo ay hindi lang po isa ang may-ari kundi dalawa or more. Okay po? Kadalasan po yung co-ownership ay mga naman ng mga ari-arian ng mga takapagmana na kung sila bilang co-heirs ay sila po ay may ituring din na mga co-owners. Okay po? Now, kadalasan po rito pag ganitong situation, no, ay minsan nakakaroon ng problema kasi minsan nagkaroon ng conflict kasi siyempre bawat co-owners po, meron kasi silang parehong karapatan doon sa property na kanilang commonly owned, no? So, yung iba gustong gamitin yung ganitong portion ng property, ayaw naman nung isa. Yung isa gusto ibenta, ayaw naman nung isa. Kung ibenta man, gusto sa ganitong presyo. Okay? So, dito nagkakaroon ng problema, no? At lalala pa yan kung halimbawa yung isang co-owner namatay, okay, nag-abroad, gustong ibenta, ay magkaroon ng problema. Sinong pipirma? Okay? Ngayon naman, yung iba, halimbawa, building yan, gustong mag-occupy nung, halimbawa, second floor o isang kwarto, ayaw naman nung iba. Nagpapatira ng ibang tao. So, ito yung mga masalimuot na mga usapin pag mayroong co-ownership. At meron din namang issue doon sa maintenance at preservation at maintenance ng property. Okay? Sino ba dapat ang gumastos sa pag-maintain ng property? Merong bayarang mga taxes po dyan, amilyar. Maintenance, merong bayaran. No? Ilaw, mga utilities, kuryente, tubig, mayroon pong bayaran yan. Kung minsan, pag sila tumira doon, yung iba na hindi nakatira doon, medyo nagrereklamo dahil lugi sila. Dahil sila yung iba yung nakikinabang at sila hindi nakikinabang. So ito po yung mga issues na karaniwan nating naririnig pag ang isang property ay owned in common. Kaya nga po, upang maiwasan po ito, ay dapat kung ang isang co-owned property, hanggat maaari nga, ay i-partition po ito. Ihiwalay. Kasi po, pag hindi po niyo ito ihiwalay, very inconvenience po eh. Kasi, halimbawa, gusto niyong ibenta, ayaw naman ng isa. Gustong hatiin, ayaw pumayag yung iba. At kung hatiin man, nagkakaproblema kung paano ito hahatiin. Kasi gusto nung isa, sa kanto siya. Gusto nung isa doon sa may harapan. So, ito po ay nagtitrigger ng hindi pagkaunawaan sa mga co-owners. So, hanggat maaari po, iwasan po ninyo yung co-ownership na panghabang buhay. Dahil una po, hindi po maaring panghabang buhay po ang co-ownership. Kasi somehow, there has to be a partition na gagawin. Kasi hindi na po tayo, yung mga may-ari po niyan, hindi na po habang buhay na bubuhayan. So, aaring yung kanilang tagapagmana ay magte-take over. At ito pa, siyempre may mga anak yan, may mga apo, kung maraming kapatid, mga anak yan, darating yung panahon na, halimbawa na yung isang 200 square meters, dati dalawa lang silang magkakapatid na tagapagmana, hindi nahati, nanganak yung mga kapatid, nagkaroon ng apo, sa halip na dalawa lang, ay pagdating ng 20 years, baka 10 na ang may-ari ng mga lupa na yan na naging tagapagmana kasi hindi po na hati. Okay?
So, ano ba yung obligasyon ng bawat co-owners? Okay? Okay po. Well, una, depende po yan kung ano ba yung nakalagay doon sa titulo. Kasi kung minsan po sa titulo, nandun po yung mga percentage, no? O area ng kanilang co-ownership. Halimbawa, si Juan ay 10%. Si Pedro is 20% ng total na area niyan. Oh. So, o kaya 50%, kalahati. So, depende po yan nakalagay doon. Na assuming na wala po nakalagay ng mga area, pangalan lang nila as co-owners, ibig sabihin po, equal po yung kanilang pagmamayari. Okay? Ngayon, paano ba natin maiwasan na magkaroon ganitong problema? Ay, pinaka-the best po yan, kung practical po, na hatiin yung co-ownership. Hatiin. So, hati kayo doon sa either equally, or kung meron man pong income, pinapupahan ninyo, may income, hati rin po kayo, co-equal. Unless na lang mayroong ng percentage ng inyong co-ownership. In short, equal kayo sa pag-receive ng income, equal din kayo mag-distribute doon sa liability ninyo. Ano mang gastusin dito, maintenance, taxes, improvements, preservation of the property, tungkulin po nyo yan ng bawat isa. Ang problema po minsan kasi, yung ibang co-owner ayaw mag-share. Halimbawa, ang baybarin taxes, ayaw mag-share. Kasi sabi nung isa, wala akong pera. Tinutulak doon sa isa. Paano naman? Alangan namang yung isang partner na lang o co-owner na lang ang magpapalamag, siya magbabayad. So, this could be a source of irritants. Okay po? Kaya, sa batas po natin, ay pinairal po na lahat ng co-owner ay may karapatan na mag-demand for partition anytime. Anytime. Mag-demand siya ng partition. Ngayon, kung hindi nagkakasundo, ay ito na. Walang choice kayo kung pupunta ka sa korte at doon pag-uusapan yan. Either parties mag-file lang petition for partition para po yung kanilang co-ownership ay mahati nila. Tanong ngayon, paano po kung yung property, halimbawa, 30 square meters lang, tatlo silang nagmamay-ari, hindi na po practical na para chap-chapin yung 30 square meters, 10 square meters na lang. Anong gagawin ninyo? Di ba? Sa ganitong situation po, mag-agree dapat yung tatlo na maging practical sila. Either i-buy out yung isa o i-buy out na lang yung dalawa para naman yung 30 square meters i-buyable pa. Pwede pang patayuan ng isang unit na apartment or isang bahay na maliit. Di ba? So, kung hindi po talaga practical na hatiin, ay maaaring sabi ng korte, ay siya, ibenta na lang ninyo yan at ang mapagbilan niyan ay paghati-hatian na lang ninyo. Ito po ang magiging formula dyan kung sakasakaling hindi po kayo magkakasundo doon sa partition. Pero dapat po talaga ay wag nang patagalin pa yung pagpaparty ng properties ninyo. Kasi po, every time po na may papalit po na ibang may-ari dyan, ibig sabihin yan, gastos po yan. Halimbawa, yung isang co-owner namatay, may estate tax po yan. Okay? Papalit siya ng kanyang heirs, magastos po yan. Masalimot din yan. Pag natapos na naman yan, yung isa naman ay namatay na naman. Ayun, estate tax na naman yan. Documentary stamp tax. O kaya, nag-abroad. Gustong ibenta ngayon. Nasa abroad. Yung iba, at least, mabuti kung alam nyo yung address. Yung pa, lumipat na pala ng address. Hindi ninyo matrace ngayon. Gustong ibenta yung property. Hindi ngayon maibenta dahil hindi matrace yung isang co-owner. So, marami pong mga disadvantages po pag yung co-ownership ay hindi ninyo kaagad mapartition. At the earliest time possible, i-partition po ninyo yung property. So, paano ipag-partition yan? Well, ipa-subdivide po niya. Magpa-survey po kayo, assuming na viable na pag physically i-distribute ito, you have the property surveyed para magkaroon ng subdivision and lot plan ng bawat co-owners. May kanya-kanya sila. Tapos po, pag na
magkaroon na ito ng subdivision ng lot plan na aprobado, was verified by the Land Management Bureau ng ating DENR, ay kung okay po ito, approve yung technical description, ay mabibigyan po ng kanya-kanyang titulo yung bawat co-owner. Pag may kanya-kanyang titulo na, less po ang headache kasi magagawa na ng bawat isa ang gusto nilang gawin. Kasi kung hindi ito nakasubdivide, yung iba gustong gawin yung halimbawa sa isang property, gawin niya gusto halimbawa, magagawa siya isang farm doon ng poultry o piggery halimbawa o taniman niya ng mga gulay. Ayaw naman nung isa. Okay? So, and there could be a problem. O kaya, nagkaroon na ng income, nag-harvest. O sabi nung isa, teka muna, bakit kulang itong na-intriga mo? Nasaan yung iba dyan? Ganito. So, masalimot po pag marami pong, pag may co-own property ka sa lupa, no? Na dapat naman sana inyong physically partition na po yan. Okay po? So, sagana pong atin, sana na may natutunan tayong lahat dito sa ating pinag-usapan. At kung meron po kayong mga tanong, paki-comment lang po and we'll try our best na mabigyan po ito ng kasagutan. At kung may suggest po kayo kung ano maging i-contents po natin ay sa ating video, feel free na mag-suggest and let us see kung within our means po ang inyong o kakayahan ang inyong isa-suggest na contents or topic ng inyong lingkod. Hanggang sa muli at maraming pong salamat.